Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-uusapan natin itong si dating Bucor Chief, yung dating namumuno po ng National Bilibid Prison na si General Bantag. So, dito umapila kasi si General Bantag na ibasura yung mga isinampang kaso sa kanya. Kasi siya yung itinuturong na mastermind daw doon sa pag-ambush dito kay Percy Lapid, yung broadcaster na Chinugi dun sa Las Piñas na yun nga na tinuturing na si Bantag daw yung naging mastermind, siya yung nag-utos. So, mabilis lang to na nakasuhan. So, gaya ng ginawa rin kay Tebes, yun, talagang pinursige ni Secretary Boying Remulla na makasuhan agad si Bantag. So ngayon si Bantag nagtatago dahil nga ayaw niya magpahuli dahil kung sakasakaling nga naman mahuli siya, siyempre kukulong yan. So siyempre sa kulungan andyan yung mga talagang galit na galit sa kanya, yung mga drug lord na talagang hindi niya pinaporma nung panahon niya sa Bilibid na talagang sobrang higpit. So, ginamitan ng kamay na bakal ni Bantag. So, kaya, yun yung nagustuhan kasi ni Pangulong Duterte kay Bantag, kaya siya yung inilagay na Bucor Chief. So, panoorin po natin tong balitan to, pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin tong balitang to. Hindi kinatigan ng Court of Appeals ang hiling ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na ipawalang bisa ang kasong murder na isinampalaban sa kanyang kaugnay ng pagpasalang sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Sa isang resolusyon ay pinagtibay ng CA 2nd Division ang pag-dismiss ng Las Piñas Regional Trial Court sa motion to quash ni Bantag dahil sa hindi pagsunod sa panuntunan ng korte sa paghahain ng apela. Ayon sa Appellate Court, walang pagsang-ayon ng Office of the Solicitor General ang paghahain ng apela ni Bantag sa kanila. So yun, ibinasura po ng Court of Appeals yung kanilang request na ibasura yung sinampang kasong murder sa kanya. So, baka isipin nyo, magkahiwalay po yung Court of Appeals. So, under po siya ng judiciary. So, ang DOJ naman po is under po ng executive. Pero, yung dahilan bakit daw hindi binigyan o hindi binigyan ng bigat yung motion to quash ni Bantag dahil hindi raw yung sinang-ayunan ng Solicitor General, which is under po yun ng Executive Department o ng DOJ. So, sino ba yung namumuno sa DOJ? So, si Secretary Boying Remulla. So, talaga hindi papayag si Remulla na sang-ayunan para ma-dismiss yung isinampang kaso kay Bantag kasi mapapahiya na naman sila kung sakaling madidismiss pa yung kaso ni Bantag. So, kay Tebes nga na panayang pa-presscon, panayang bigay nila ng pronouncement na uuwi na rito si Tebes, mapapauwi na raw, nakakulong daw sa Timor-Leste, pero malalaman natin, ipinalaya na pala, so nasunog na sila doon. So, ngayon dito, yung kay Bantag naman, hindi nila papayagan yan na ganun na mangyari. Kaya, so, ang Solicitor General natin, kung di ako nagkakamali, si Menardo Guevara, na dating DOJ Secretary na inappoint ni Pangulong Duterte. So, magkasama to, si Guevara at saka si Bantag. So, siguro, hindi natin alam kung bakit hindi binigyan. So, siyempre, may basbas yan galing sa taas na wag bigyan ng Solicitor General kahit na magkakilala itong si Bantag at si Solicitor General, kahit na nagkasama sila dun sa panahon ni Pangulong Duterte. Siyempre, ang boss niya ngayon is si Marcos at si Remulla. So, yun ang susundin niya. So, wala naman siya magagawa dun. So, mangyayari talaga dyan, hindi niya papayagan na mabigay yung request o yung requirements para mabigyan ng
ng tibay yung motion to quash ni Bantag. So talagang makikita nito, talagang ididiktik talaga ni Remulla na makasuhan or mahuli itong si Bantag kasi ayaw niya na nang mapapahiya siya. Dahil nga ilang beses na siyang nasunog kay Tebes. So kung hindi niya kaya si Tebes, so dito na lang niya ibibigay yung kanyang lahat ng puwersa, lahat ng lakas para naman maiahon niya yung yung kredibilidad ng DOJ na mahuli itong si Bantag. Kasi kung mangyayari uli na hindi nila mahuli o yun nga kung mabasura kasi yung extradition case niya kay Tebes medyo nasa alanganin dahil nga nakalaya na si Tebes, so sunog na sunog doon. So malaki yung posibilidad na masira na naman yung diskarte ni Boying Remulla kung etong si Bantag makakalusot, di ba? So mawawala na yung plano niyang pagtakbo kasi sinasabi nga nila kasi na etong si Remulla may planong tumakbo sa national election. So hindi lang natin alam kung anong posisyon, pero syempre ano lang naman ng tatakbuhan ngayong 2025 is pang senador. So pwedeng masama siya sa sa roster ng administrasyong Marcos. So yun yung magiging downfall kung sakasakaling mabasura na naman yung kaso kay Bantag, masisira na yung kredibilidad niya. So kahit sabihin mong publicity, kaso magiging negative to para sa kanya. Kahit na sabihin natin na good or bad publicity, still publicity, pero more on negative ang mangyayari dito kasi sunog yung kredibilidad niya na hindi niya kayang pamunuan yung isang departamento dahil kumbaga puro talo na lang yung mga sinasampan nilang kaso. So what more kung aakyat pa siya sa mas mataas na posisyon, baka wala rin mangyari. So more on talagang politika lang yung habol nila kung sakasakaling tumakbo sila sa senatorial or sa elected official, kung gusto nila maging elected official sa national government, medyo papangit yung image nila. So abangan natin kung ano talagang mangyayari pa kung sakasakaling madismiss yung kaso ni Bantag. Si Bantag ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Mabasa noong October 2022. Kasi tulad dito yung may similarity sila ni Tebes Itinuro kagad na na si Bantag daw yung may pakana nung pagpatay dito kay Percy Lapid. So walang puro hearsay pa nung wala pang matibay na ebidensya, puro hearsay pa lang. Kahit sablay-sablay yung mga nilalabas silang presko na, di ba, talagang pinanindigan ni Boying Remulla na si Bantag talaga yung mastermind. So talagang inipit lang kasi nga ang bali-balita diyan, gusto talaga nilang palitan yung head ng Bucor dahil nga mahigpit. So nung panahon kasi ni Bantag talagang hindi makaporma yung mga drug lord. Ngayon nung pinalitan si Bantag, so naglabasan na naman yung mga hindi magagandang mga gawain uli sa Bilibid. So nakakahuli na naman sila ng mga illegal. Andyan na naman yung, diba, nakalala nyo, may nakatakas na preso. Andyan yung mga VIP na naman. So bumabalik na naman sa dating sistema. So kaya siguro pinalitan si Bantag dahil nga hindi na makaporma yung mga drug lord dyan. So pwedeng gumalaw din yung mga drug lord sa visa. Yung mga galagalamay din nila, yung mga nila dyan, mga messenger nila para sa mga politiko. So sinasabi lang na pwede daw gumalaw yun, kaya itong si Bantag napag-initan ng sobra. Pero noong panahon ni Duterte, hindi niya magalaw-galaw si Bantag. Pero nung nawala na si Pangulong Duterte, inoperate siya. So malas lang. So yun lang. Abangan po natin sa mga susunod na balita kung ano yung mangyayari dito kay DJ Bantag. At kung i-apela pa nila ito sa kasi nasa Court of Appeals. So pwede pa nilang iakit yan sa Supreme Court. So tingnan natin sa Supreme Court kung ano yung mangyayaring kung ano yung magiging desisyon doon sa inaapela ni Bantag. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi and God bless.